Hello everyone! In today's video ay iikot tayo sa aming maliit na integrated farm. Ipapakita ko sa inyo ang aming mga pananim na saging. Ilang puno lang naman yon kasi nga maliit lang ang aming farm. Iisa-isahin natin ang mga pakinabang na ibinibigay ng aming pananim na saging dito sa aming pamumuhay, sa aming mga halaman at mga hayop dito sa aming maliit na integrated farm. Tara, let's grow! Pero bago tayo umikot, shoutout muna kay Family Channel at Americano Channel. Isa rin siyang totoong kaibigan dito sa YT. She shares videos about sumptuous food recipes and amazingly edited footages. Please visit and support her channel para lumago palalo ang channel niya gaya ng paglago ng aming tanim na saging. At ngayon, umpisahan na nating mag-ikot. Di kinaya ng puno na saging. Nabali na naman siya. Pero sobrang bigat, wala namang hangin kagabi. So sobrang bigat siguro ng kanyang dala-dala. Yan. Yung bunga niya. So, ilang piling din yan ng saging. Para sa amin kasi pag ganyan, hindi pa fully matured yan. Kasi kami normally pag nagpuputol ng saging, yung medyo pahinog na siya dun sa puno. No choice na naman kami. Kailangan putulin na lang, harvest na lang ng maaga. Kasi wala na rin siguro yan. Baka, I don't know. Hindi pa na-try yung ganyan na yung saging na nabali na tapos magtutuloy-tuloy pa ba siyang magmamature dyan sa puno na yan. Tsaka nakakahiya kasi dahil ayun, nasa nakalaylay na sa bakod, makakaabala dun sa kabila. Maya-maya baka i-harvest na lang namin ito pagdating ng asawa ko. Sayang. May ilalaki pa sana yan eh. Ayan. So ma-harvest na yung isang yun ng maaga at meron naman kasunod. Ayan. Meron ng ilang piling din yan. At saka yung puso pwede na actually i-harvest yan para maigulay na. Kaya nakakatuwa. At ito pa, andyan nakakabit pa yung puso. Yung kabila namang puno, kaya nag-uumpisa na rin siyang mag-bloom. So another na naman yan, another saging na naman na i-harvest. So hopefully ay hindi naman sila mga bali kagaya nitong at saka yung unang puno. Ayan o, nandiyan pa yung hindi ko pa maubos-ubos ipakain sa manok. Ayan. Sana hindi naman mabali kagaya nitong dalawang to. Sana nakakapanghinayang kasi maganda sana kung siya, yung fully matured na sa puno. Para talagang mas masarap kasi yung saging pagka tama yung niya, yung mature niya sa puno, hindi siya hinog sa pilit. Ito sana maging matibay ang puno na ito para makayanan niya hanggang sa talagang dumating yung point na dapat na siyang i-harvest. Tsaka pati na rin yung isang to, pero nagdududa ako dito sa isang to dahil pahilig na siya. Laki sana yung puno niya pero pahilig siya. At tsaka yun, papunta na naman dun sa direksyon ng bakod.
Pagka yan lumaylay papuntang bakod, nakakahiya din sa sa kapitbahay kasi daanan nila yun. Baka rin yan, ma-harvest din ng maaga. Pero sa bagay dito naman sa amin, pag wala talagang choice kundi i-harvest na maaga, lahat naman napapakinabangan pa rin. Hindi nga lang medyo maximized dahil maaga siyang na-harvest. Mas malalaki sana yung bunga pagka fully matured ang saging. Yan ang aming mga saging. Meron dito ayan, maliliit, no? Pero ganyan lang talaga siguro yung na yan, lahi ng saging yan. Tsaka ito, kahit pa paano ay kahit na medyo napunggok yung saging na ito dahil tinransplant namin ito mula dun sa harapan ng bahay namin. Pero ang puno ang nandun. Ngayon overcrowded na doon kaya nilipat namin. So nangyari, ayan, medyo napunggok siya, pero kahit paano ay biniyayaan naman kami ng ilang piling. Pwede na rin yan, di ba? Libre na yan eh. Mga blessing na rin yan. Kaya ipagpasalamat natin kahit na maliit, at least meron, di ba, no? Siguro makakabuo to ng 1, 2, 3, 4, 5. At least 5 piling. At saka may ilang sa kada piling ilang pirasong saging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. At least 8 dito sa isang piling na to. Oh, libre ng saging yun. Malulungkot ka pa ba? Oh, at saka ito na meron na naman siyang tatlong ano ba tawag yan? Shoots na. Meron na naman siyang tatlong shoots na balang araw mamumunga din. Nakakatuwa. Ayun siya. So ilang piling yan? Sayang, sira yung dulong piling. 1, 2, 3, 4, 4. Pero malalaki, magiging malalaki yung bunga niya. Ayan. Siguro in a few months, 1 or 2 months, baka pwede na ma-harvest yan. Fully matured na. Tapos ito, nag-uumpisa na rin lumaki yung mga shoots niya. Si perennial plant yan, tuloy-tuloy lang yan hanggat hindi namamatay yung niya, pinakaugat. Tuloy-tuloy lang siyang mag-shoots and then mamumunga. Ganyan yung cycle niya. Shout out sa mga new subscribers at Bungo TV Vlog, Iza HK Vlog, Manoj Holader Vlogs, Kagarden TV, Zoo Error ZE. Thank you for subscribing. Mabalik tayo dito. So napakarami ng pakinabang na nakukuha namin sa saging. So unang-una na dyan pagkain namin, yung bunga niya at saka yung puso niya. Masarap na gataan yung puso niyan. Tsaka yung saging naman, yung bunga, napakaraming pwedeng gawing luto dyan. Kahit simpleng nilaga lang,
Lalo na kung medyo, ano na, yung manibalang, yung pahinog na. Masarap yun. Pangalawa sa mga pakinabang ay yung pakinabang na naibibigay ng punong ito sa aming mga alaga. So, yun na nga. Yung mga tira-tirang puso ng saging, hinog na saging, balat ng nilagang saging, dahon ng saging, at katawan ng saging. Saging. Ang kulang na lang yung corn nito no. Hindi ko alam dito sa Pilipinas kung may gumagawa niya, pero nakakita na ako ng ganyan sa ibang bansa China I think. May nakukuha silang yung gelatinous substance na pwedeng gawing kakanin. Medyo maproseso din siya, pero siguro hindi ko nagagawin to that level. Kunin yung pakinabang kasi sayang din yung corn Diyan tutubo yung mga shoots na magiging malalaking puno at mamunga balang araw, kaya hindi ko huhukayin yun para dun sa sinasabing gelatinous substance na yun na pwedeng gawing kakanin. Kaya dito pa nga lang sa bungan yan, ayan ano na yan, madami ng calories ang makukuha dyan, no? So ano pa ba yung pakinabang? Ayan, yung katawan ng saging na ito naman, pag na-harvest na, no, hindi lang actually siya pang patuka ng manok. Pwede rin siyang gawing pampataba ng mga halaman natin. Ayan, yung grapes. Magandang lagyan yan ng patabang organic na pataba. Gamit ang puno ng saging kasi rich in potassium ang puno ng saging. So yan, kahit sa ating mga pabulukan, pwede nating ilagay dito yan, yung na-chop na puno ng saging para magkaroon ng dagdag na elements dyan sa ating magiging output ng ating composting. So ano pa ba ang pakinabang ng saging dito sa aming sistema? Ayan, yung mga dahon ng saging, pagka gumagawa kami ng suman, dati business kami ng kakanin dito lang sa amin, naglalako-lako lang kami. Malaking tulong itong dahon ng saging kasi hindi nabibilhin, no? Nagagamit siyang pambalot sa kakanin. Alam kong marami pa tayong madidiskubring pakinabang mula sa saging. Kaya kung may free space kayo at wala pa kayong tanim na saging, abay, huwag nang patumpik-tumpik pa. Magtanim na kayo. Para gaya namin, ma-enjoy nyo rin ang mga pakinabang na makukuha dito. So that's it for now. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aming maliit na channel. Please don't forget to like and share the video and comment down below kung gusto niyong i-shoutout ko ang channel niyo sa susunod naming mga i-upload na videos. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Let's grow!